Meron po akong cheerleader sa gilid. Good morning po! Wow, full pack po tayo. Yung mga Sunday school po kasi, dito po muna sila habang pine-prepare ang kanilang place. Yan po, kaya makikinig din po sila. Yan po, praise the Lord. Napakarami po natin at na-occupy po yung ating extension. Ayan po. So, binabati ko po lahat ng Happy New Year. Batiin nyo naman po yung mga katabi nyo ng Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year po sa ating lahat. Dami pong Happy New Year 2025. Yan. Happy New Year po. Dami pong ganap last December. Opo, very interactive po yung ating mga Sunday schoolers. Ayan po. Napakadami pong ganap last December. Alam ko po ay halo-halo ng Christmas party. Ang dami pong Christmas party sa office, sa sarili ninyong pamilya, dito po sa atin. At sa church din po natin mismo ay punong-puno po tayo ng activities. At nawa nakibahagi po kayo dahil kung hindi ay na-miss po ninyo ang mga magagandang activities. At binabati ko po ang lahat ng gumanap sa Born is the King 2024 dahil full house po tayo last December at tunay po na napakagagaling po ng mga gumanap dyan dahil mga bata po yan. Ilang araw lang po nila yan pre-practice pero nagulat din po kami ng kabisado po nila. So napakagaling po na mga gumanap, especially po si Mary, si Elizabeth, si Star. Ayan po, bias po, mga anak at pamangkin. Pero lahat po, ang angel po natin, si Kuya Jopet, ang galing-galing din po. Lahat po ng mga dancers, lagi po silang nagle-level up sa mga, yes, si Lali din po. At ang madami pa pong iba. At syempre po, lagi po niyang hindi ina-acknowledge ang sarili niya, pero yung director po behind the BITK, si Pastor Rachel, ay siya po ang lahat ng nag-isip po ng mga konseptong bagong iyan para po mapaganda ang ating BITK. So congratulations po sa BITK cast! Ayan, praise the Lord po sa kanila. At dami-dami din po natin ginawa sa New Year's Eve at isa po dyan ay ang Evening of Praise and Worship. Napakaganda po, panibagong experience ang ipinagkaloob ng Panginoon sa amin, sa mga hindi po nakarating. At pwede nyo po yan balikan sa FB at YouTube. Pero iba pa rin po talaga ang karanasan pag kayo ay narito. So, ayan po. Pero pwede nyo po yung balikan para makita nyo yung bagong ginawa sa ating pong Evening of Praise and Worship. So, sa lahat po ng activities natin, praise the Lord, at tayo po ay nanatiling nasa mabuting kalusugan at tayo po ay narito sa first Sunday of the year 2025 and this morning, sa first Sunday of the year 2025, I am excited to give you the message of the Lord found in Psalm 65 and verse 11. Sa NLT version ko po ito babasahin. Sabi po, verse 11 po, verse 11. Sige po, basahin ko. You crown the year with a bountiful harvest
pathways overflow with abundance. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat sa unang linggo ng taong 2025. We believe, O God, that you have wonderful things in store for us for this year. And we can't wait, Lord, to hear all the messages na inihanda niyo po para sa inyong mga anak, most especially sa BCC. Maraming salamat, Panginoon, as this is our best decade and kung papaano niyo po hinigitan ang mga nakaraang taon, tunay na hihigitan niyo po ang inyong kabutihan sa amin sa taong 2025. We thank you, we bless you in Jesus' name. Amen. Amen. So ito po ang ating talata sa umagang ito, and the title of our message is A Year with Bountiful Harvest. Na-excite po ba kayo? Amen. Dapat po ma-excite tayo at excited pa po ako sa mga susunod na preaching. Pang-una pa lang po to, meron pa pong susunod na mga magpipreach, especially po ang mensahe ni Pastora. So abangan po natin yan at wala po tayong i-miss na January series. At wala po tayong i-miss sa buong 52 Sundays na meron po tayo this 2025. So sa ibang translation po, sa NIV po, ang sabi naman ay, you crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Babasahin ko po sa iba't ibang salin dahil magaganda po yung kanilang mga iba-ibang salin. Sa New King James Version naman po, sabi ay, thou crownest the year with your goodness, with thy goodness and thy paths drop fatness. O dun sa New King James po, and your paths drip with abundance. So, isa-isahin po natin. Sa Tagalog po, hindi ko pa nabasa yung Tagalog, nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa at saan man magpunta kay masaganang masagana. So ano po? Ibig sabihin, the year 2025 is crowned with bountiful harvest. BCC is crowned with bountiful harvest this year. Sabihin mo sa sarili mo, I am crowned with bountiful harvest this year. Sabihin mo din yan sa katabi mo, you are crowned with bountiful harvest this year. Ayan, amen. So, isa-isahin po natin yung verse. Doon po sabi, you crown the year. So, BCC is crowned. Pag sinabi po natin corona, nakapagsuot na po ba tayo ng corona? Yeah, a crown, yes. A crown is a special and glittering insignia. So, it is worn by special people, katulad ng mga kings, queens, emperor, and mga royalty. Yan po, lagi po minsan pinapanood ko yung mga mga iba-ibang crown na pinapahiram ni Queen Elizabeth sa mga apo niya at mga napakamamahal at meron silang iba't ibang gamit at iba't ibang presyo. So sa sporting events naman po, during the biblical times, yung crown naman po is something na nilalagay or something like that, yung parang laurel, kung makikita nyo po dati. Ito po binibigay sa mga nanalo, winners. Pero ngayon po, parang hindi naman na po pinagkakalooban ng crown ang mga sa sports, 'di ba? Usually medal or trophy. Pero sa mga beauty contest, sino po bang beauty queen dito? Ay meron pong mga crown, 'di ba? Miss Universe, Binibining Pilipinas, at Miss World, lahat po ng mga, ang dami na po ngayong Miss, ganyan. So, meron po silang crown. Yung mga bata po, katulad ni Lali, nila Arya, gusto po nila ng crown, di ba? Pag nakakakita po sila sa mall, pag nakakakita po sila sa mall ng crown, gusto nilang magsuot, or nandyan, meron pong
Lahat po yata ng bata ay may crown sa bahay na nakatago. Yung crown na headband, syempre po hindi totoo. And even yung mga kabataan, meron pong mga ganyang mga pangarap din na makapagsuot ng crown. Iba gusto maging prom queen, prom princess, meron pa po ba ng mga ganyan? So usually, yan po yung mga nilalagyan ng crown. Ang Hebrew word po for the word crown is atar. And atar means to surround, palibutan. Kaya po ang crown ay bilog. Ito ay nakapalibot sa iyong ulo. And this year, God wants your year surrounded with abundance and blessing. Hindi lang niya gustong bigyan tayo ng harvest, ng bountiful harvest, but He wants us surrounded on every side sa ating buhay ng kabutihan, ng bountiful harvest, ng lahat ng mga pangakong in-stored for us. Sa Bible po, yung mga seasons are often personified. And yung sinasabi po dito sa talata ng verse 11, yung the year na sinasabi dito is represented as a beautiful female walking forward with a diadem on her head. So yung sinasabi, yung description po dito, you crown the year with a bountiful harvest is like a female, beautiful female na naglalakad forward na mayroong magandang corona na nakalagay sa kanyang ulo. So sa taong ito, nais po ng Lord na tayo po ay lumakad bilang katulad ng isang babaeng maganda na mayroong nakapatong na corona sa kanyang ulo. Nag-research po ako ng pinakamahal na crown. Sa Miss Universe po, kasi for sure mahal po ang crown ng British royalty. Yung sa Miss Universe na lang po, since yun po yung mas makakarelate tayo. Ang pinakamahal po pala ever na crown ng Miss Universe is the Moad Power of Unity crown. May picture po akong ni-request sa tech. At ang una nagsuot nito ay si Miss Universe 2019, Zozibini Tuzni. Ayan po. At tatlo lang pong nakapagsuot nito. Ang sumunod po na nagsuot nito ay si Harnaas Sandhu, si Miss India. Yung isa po si Miss South Africa. Ito po si Miss India. Ayan o, napakaganda po niya. Parang very regal at napakaganda po at bagay na bagay sa kanya yung corona. At ang corona pong yan ay nagkakahalaga ng $5 million. I-times nyo na lang po sa 57 kasi nung minultiply ko po doon sa calculator ko, nag-E plus na eh. So baka mga billions po yun. So, $5 million nakalagay sa ulo niya. And the crown is made up of 18 karat gold and 1,770 diamonds. And yung centerpiece po niya, yung parang yellow, is 62 karat diamond mixed with other gemstones. Kaya naman, pagka nanonood po ba kayo ng Miss Universe? Pagka Miss Universe, pag naglalakad sila, parang nanginginig-ginig pa sila habang hawak nila ang corona dahil napakamahal pala ng coronang nilalagay sa kanilang ulo. At talagang siguro pinakananais ito ng mga sumali dahil pag nailagay ito sa ulo mo ay talagang parang ikaw ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Nasuot mo ang koronang ito. And sa taong ito po yung nais ng Lord sa atin. Na tayo ay lumakad na isang parabagang napakagandang babae na mayroong koronang napakagarang corona na nakalagay sa atin. Paano po gagawin ni Lord ito sa ating buhay? Sabi po dun sa isang translation, you crown the year with goodness. Meaning, the Lord will surround us with goodness this year. Ano po ba yung mga goodness na nais ipagkaloob ng Panginoon sa atin? Balikan po natin yung Psalm 65.
Unahin po natin sa verse 2. For you answer our prayers, all of us must come to you. So, the goodness of God na maipakikita niya for this year is that He will answer our prayers. Sa inyo lalapit ang lahat ng tao dahil dinidinig nyo ang mga panalangin. Yes, we know. We know this fact. Alam natin na si Lord ang dumidinig ng ating mga panalangin. Alam na ba natin niya? Kaya nga tayo nananalangin kay Lord because we know that He answers. But this year, asahan po natin na hindi lamang po didinggin ng Panginoon ang ating prayers, but He will give an immediate action to our prayers. Immediate, ibig sabihin, agaran, kaagad. Ito ay may tugon. Hindi ito aantayin natin kailan ibibigay ng Panginoon. Kundi, God will answer with immediate action. Sabi po in Ephesians 3, verse 20, Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Didinggin ni Lord ang ating panalangin. Why? Because He is able to do so. He is able to do immeasurably. Hindi natin masusukat. Hindi natin maaarok. Hindi natin maiisip. Why? Because He is God. Simply because He is God. Because He is able. He is able to do for us yung mga matagal na po nating ipinananalangin. Hindi po nakapending yung mga panalangin natin dahil pinag-iisipan ng Panginoon o kaya naman, ay baka wala sa heaven yung mga pinapanalangin ko. Hindi available, i-order pa ni Lord. Pero this year, the year of harvest, we will harvest all our prayers. Lahat po na ating mga panalangin. Pag sinabi pong harvest, ibig sabihin po, merong itinanim. Paano ka mag-harvest kung wala ka itinanim? So, dapat meron po tayong naitanim. Ang tanong, ano po ang mga naitanim natin last year? Ano po mga naitanim natin in the previous years? Gaano man po katagal pa yan kung meron po tayong naitanim? Saan po ba tayong area pwedeng magtanim? Pwede po, una ay sa tithes. Ito po, lagi po kasi nasasakto ako po yung nagpipreach ng tithes. Sa Malakay 3:10, yan po yung favorite na verse na aking ginagamit. Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So kung ikaw ay nagtanim ng tithes mo last year, in the previous years, you have been so faithful, tithing, malaki man yan or maliit, hindi naman kasi tinitignan ni Lord yung laki o liit nung tithe natin. Dahil yung, di ba nga, ang puso natin ang tinitignan ng Panginoon. And alam naman natin, ang tithing is for the kingdom building. Para po mapunan o mabigyan ng mapondohan yung ating po mga programa to harvest souls. So for the kingdom building po yan. And hindi po natin yung ginagawa for the BCC. We are doing this for the Lord. And alam natin, ito yung promise ni Lord. In Malakay 3:10, He will throw open the floodgates of heaven and pour so much blessing. So kasama po yan. So kung kayo ay nagtanim last year, sa mga nakaraang taon, ilang taon na kayo nagtatanim ng tithe, well, now is the time for harvest. Next po is, are you putting seed in the church building? Yan po, in church building. Remember, the Lord will not forget what you sow. The Lord will not forget kung anong naitanim natin. Again, malaki o maliit,
hindi po yan kakalimutan ng Panginoon. Again, the Lord looks at our heart. Yung mga intentions po natin, bakit po tayo naglagay sa kingdom, sa ating church building. Ito po ay last year binigay sa atin ang call, ang vision from our pastor that the Lord wants to beautify His beautiful house. And many responded. Naalala niyo po ba yung mga alkansya? Sino po mga nagano na alkansya? Yan. Alam ko po, excited po tayo, bagamat yung mga alkansya ay para sa barya. Pero, again, nakita po ni Lord yung intention natin. Nakita ni Lord yung excitement ng bawat isang magbigay ng alkansya. Nakita ni Lord yung intention natin as a whole church para tayo ay magtulong-tulong, makakalap ng pondo para tayo ay makalipat sa new church building. And the Lord is faithful because we will harvest bountifully. Meron ng bunga. Hindi lamang po sa BCC, but individually. Dahil ikaw yung nagbigay ng seed. Diba? So the Lord will bless us as a church. Hello. But the Lord will bless you individually kasi kayo po yung nagtanim ng seed. Ano pa po? Nakapagtanim po ba tayo ng prayers? Last year, mga nakaraang taon, nakakapagtanim po ba tayo ng panalangin? Last year po ang aking preaching, or isa pong bahagi sa aking preaching, ay inaanyayahan po tayong itanim ang salita ng Diyos sa ating mga puso at gawin po itong mga panalangin. So ginawa po ba natin na itanim ang mga panalangin ito sa ating puso? Nagawa po ba tayong magtanim ng panalangin sa ating mga devotion? In 2 Corinthians 9:6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. So biblically speaking, kung madami po tayong itinanim na panalangin sa Panginoon, asahan po natin madami po tayong aanihing mga answered prayer. Pero kung tayo nga po ay nagtanim ng mga few prayers, mga naalala po natin, every now and then, pinananalangin natin, aanihin pa rin po natin. But remember, ito po yung principle ng Panginoon, na kung nagtanim ka ng marami, marami ka ding aanihin. And yung prayers po natin for this year, again, God will answer immediately. Narinig na po niya yan from last year, narinig na po niya yung prayer mo 10 years ago, narinig na po niya yung prayer mo years ago. And now is the harvest time. Harvest time na. Aanihin na po natin lahat ng ating mga panalangin. Have you sown declarations? Nag-start po tayo mag-declare year 2020 because year 2020 is the year of declaration. Baka hindi nyo na po natandaan. 2020 is the year of declaration. So, nag-start po tayong mag-declare what God says about us. Nag-start po tayong mag-declare ng benefits na makukuha natin from the Lord's table. So, if you think na yung mga dinedeclare natin, yung Psalm 91, ilang years na po natin yung dinedeclare. Pero totoo naman po. Ang protection ng Panginoon nagsimula po noong COVID. Hanggang ngayon, tayo po ay protected. Dinedeclare pa rin po natin that we are COVID-free sa ating pong prayer meeting. At totoo naman po. And yung mga declarations po natin, ano man po yung ating mga dinedeclare sa ating mga personal na devotion, sa ating pong mga congregation na ating pong mga sinasabi, ito po ay mangyayari.
Kami po yung family po namin, yung family devotion po namin, nagde-declare po kami since 2020 what God says about us, healing declarations. And I believe na ito po ay aanihin na po natin. Yan po. And next, tayo po ba ay nagtanim ng mga souls? Last year po ang mensahe sa atin is, the door of salvation is wide open. Para po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kaibigan, ay tunay na makakilala sa Panginoon. Siguro po, bagamat hindi po natin nakita pa from last year yung ating mga open door, wide open for the unbelievers. But this year, because you prayed for them, dahil sila ay ipinanalangin mo, dahil gumawa ka ng action, inviting them, invite ka ng invite, hindi ka nagsawa, tanim ka ng tanim ng invitation sa Kanya, sa mga taong ito. Well, this year is a bountiful harvest for the souls. At ito po ay aasahan natin. Aasahan po natin na madodoble na ang ating number because kung kayo po, kung bawat isa po sa atin ay nagtanim ng isang soul, 2 soul, idinulog ito sa Panginoon. Anihin na po natin ito. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin this year. Kaya humanda po tayo dahil dagsa ang answers ni Lord sa lahat ng mga panalangin natin. Ang Diyos po ay excited na ipagkaloob sa atin yung mga ipinanalangin natin. Tayo nga po mga tao, we are excited to give. Gusto natin, excited tayo pag may ibibigay tayo sa tao. Example na lang, last Christmas. Excited po tayo magbigay ng regalo. Excited po tayong mamili. Yung mga maagang naka-receive ng bonus, ng 13th month, di ba po, excited tayo pa una-unang bili, pakunti-kunti, at minsan po, gusto na natin isplok yung mga napamili natin. May kilala po akong ganyan. Kuya King po yung pangalan. Nung pagkabili po niya nung regalo. Wala naman po akong idea. Sabi lang po niya, huwag kang pupunta sa kotse ha, kasi nandun yung regalo mo. Pag pumunta ka doon, alam mo na. So dahil gustong-gusto niya pong, dahil parang ina-excite niya po ako, dahil gusto na niyang ibigay yung, madami po siyang binigay sa akin. Praise the Lord. Ang dami po niyang binigay sa akin gift nung Christmas. Ay, gusto na po niya ibigay. Sasabihin niya, ako daw po yung mahilig manilip ng mga regalo, pero siya naman po talaga yung gustong magsabi sa akin na kung nasan yung regalo. Sabi niya, wag mo bubuksan yung sasakyan, ha. Ako po, excited kami po ni Kuya King, excited po kaming bumili ng regalo kay Lali and Tepi kasi this year ay parang malaki na po sila. So, naiintindihan na po nila yung gift giving, yung Christmas. So, alam namin na, ay, magugustuhan niya to. Pag binuksan niya to, mapapaganon siya. Totoo nga po, napaganon nga po siya dun sa bini na binigay namin. Sa lahat ng mga bini items. And dahil po si Lali, marunong na po siya magbasa ng mga sight words. Ang isa po sa una niya kasing natutunan basahin ay ang L-A-L-Y. So, yung pangalan po niya. Kaya po doon sa Christmas tree ni Pastora, sa Christmas tree na, hinahanap po niya yung L-A-L-Y kasi excited po siya talaga. At pag nakita na po niya, gaganyan na po yan, yung L-A-L-Y. Tapos tatanungin po niya kay tita, when can I open this? I want to open this. Hahanapin din po niya yung kay Tepi, tapos sasabihin niya, ito yung regalo mo, Tepi. So araw-araw po nila yung tinitignan hanggang sa mag-Christmas finally. And si Pastora naman po, bilang napakadami din po niyang regalo sa mga bata, ay excited din po si Pastora na ibigay. Dahil excited po tayo makita yung reaction nung binigyan natin. Di ba? Kahit sa exchange gift po, di ba, inaabangan nyo, sige na, buksan mo na. Buksan mo na.
Excited po, yung mga nag-exchange gift po nung December, nagtitilian pa po nung nagbubukasan ng mga regalo. Diba? Excited kasi tayo dahil alam natin, ito yung gusto ng taong binigyan natin. And alam mo na pag binuksan niya ito, pag na-receive niya siya, ay matutuwa, siya ay magagalak. So ganun din po, nawa tayo. Nawa ma-excite po tayo sa mga magiging tugon ng Panginoon this year. Sa atin, this 2025. And I believe God is very excited also na tayo po ay mag-harvest bountifully this year. Siguro, excited po si Lord. Naku, January pa lang, pero gusto ko nang ibigay lahat ng mga answers sa inyong mga panalangin. Kaya po, wag po natin itong kalilimutan. Nawa this year ay nandoon po tayo sa pag-iisip that the Lord will surround us with goodness this year. At ang gusto po niya sa atin ay mga napakagagandang bagay. Kaya reminder po sa atin in Hebrews chapter 4 and verse 16, let us approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. So if you're expecting something, if you have sown something from the previous year, then approach God's throne of grace with confidence. Lord, ito po yung mga tinanim ko from last year. Ito po yung mga pinanalangin ko, Lord. Ito po yung mga pinanalangin kong tao. Ito po yung mga pinanalangin kong bagay sa inyo. And I am ready to harvest. So yun po yung ating i-expect. Next po, verse 3. Paano po yan hanggang verse 11 pa naman po tayo? Joke lang po. Verse 3. Though we are overwhelmed by our sins, you forgive them all. So the Lord will surround us with goodness. This year we will harvest and God will forgive our sins. He forgives our sins. Ano man po ang ating mga nakocommit sa Panginoon na kasalanan. Hindi naman po dahil porke tayo ay mga mananampalataya na, ay hindi na po tayo nagkakasala. Siyempre po, tayo po ay tao at tayo po ay nagkakasala pa rin. Ano po yung mga common na nakocommit natin na sin sa Lord? Isa po is the sin of unbelief. We pray, we receive the message from the Lord, pero maraming beses we doubt His goodness, we doubt His kindness, we doubt His faithfulness. Sometimes we question the Lord, Lord, bakit po nangyayari po ito? Akala ko po ba good? Bakit po, why is this happening? Or many times, gagawa po tayo ng sarili nating paraan. Maraming beses, we do not stop worrying. Kahit na naipanalangin na natin ito sa Panginoon. Napakaganda po nung ating kanta kanina. Na favorite ko nga po. In Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. We are to trust the Lord. We are to trust in the Lord with all our heart. Ito yung nais ng Panginoon sa atin. Ayaw niya, kasi ang unbelief po is a sin. Ang hindi po pagtitiwala sa Panginoon is a sin. Tayo po na magka-claim ng promises ng Panginoon, but at the back of our heads, our minds, hindi naman natin naniniwala, hindi naman natin pinaniniwalaan talaga yung mga sinabi ng Lord. Kaya ito po ay sin. And God is faithful because He forgives us our sin. Another is the sin of impatience. Nagtatampo tayo kay Lord, Lord, parang isang taon na po to. Parang hindi na po natapos to. Lord, parang pandemic pa yata, ganito na yung problema namin. Hanggang ngayon, ito pa rin, hindi na nawala. Lord, kailan po ba ako gagaling?
Lord, kailan po kami makakaahon sa mga paghihirap or kung ano man po ang ating mga daladalahin. Parang ang tagal po ng tugon ni Lord. But remember, may season po ang harvest. Hindi pwedeng pagmadaliin ang pag-ani ng palay. Dahil meron po itong timetable kung kailan siya dapat anihin at kailan siya, pag inani mo, siya ay magagamit mo to the fullest. Ang mga fruits po ay may season. Hindi po natin siya sasabihin, gusto mo ng strawberry sa summer, merong strawberry dahil ito ay inangkat galing sa ibang lugar. Pero hindi ito dahil nandito siya. Dahil meron pong mga panapanahon. May season ang mga prutas para anihin, ang gulay, ang mga palay. Kaya ganun din po sa ating panalangin. May season po siya, hindi po dahil hindi tayo narinig ni Lord, dahil hindi po ganun kalakas yung ating panalangin, dahil hindi po ganun karami yung ating naipanalangin sa Lord, but because there are seasons in our lives. But this time, this year, it is the harvest season. So harvest time po tayo ngayon. Kaya expect po natin sa Panginoon na yung mga pinanalangin natin, we will harvest. Kaya ilagay po natin yung pananampalataya natin sa Lord this year. Kaya ang panalangin ko po, wag pong nakawin ng kaaway ng dyablo ang mga nailagay today sa ating puso at manatili ito so that we will expect good things from the Lord this year. Bagamat madami pong mga nakaambang, sinasabing mga dangers. This year, earthquakes, mga virus. Pero tayo, ang sinusunod po natin is the year of the Lord. And the year of the Lord is, sabi nga po ni Ate Jules, dun sa patotoo niya, it is a beautiful year. Diba? And sa atin, sa BCC, God is crowning our year with bountiful harvest. Amen. Next po, verse 4. Sabi ko po sa inyo, 11 verses po tayo. Sabi po in verse 4, what joy for those you choose to bring near. Those who live in your holy courts, what festivities await inside your holy temple. Basahin ko po doon sa isang translation. Blessed are those you choose and bring near to live, thank you Ate Eunice, in your courts. We are filled with the good things in your house of your holy temple. Bismillah po. Yan po. So we are asked noong 2022, ano po yung ating tema? Dwell in the house of the Lord. So we are asked to dwell in the house of the Lord. Hindi po yun natapos ng 2022, 2023, 2024, 2025. Nais pa rin ng Panginoon for us to dwell in the house of the Lord. Why? Kasi sabi nga po doon, we are filled with good things of your house, of your holy temple, because kung nasa na presensya ng Panginoon, nandoon ang mga good things. Last year, 2024, we dwelt in the house of the Lord. We are asked to look up and lift up our heads. Kaya naman nakakita po tayo ng visions and dreams. Dahil nanatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Pero hindi lamang po spiritual yung sinasabi ng Panginoon dito that we will be filled with good things. But all the good things, the favor of the Lord, sabi nga po dun sa kanta, we are surrounded by the favor of the Lord. So every aspect, kung surrounded, ibig sabihin, lahat, finances, ang health mo, ang iyong trabaho, ang iyong spiritual, emotional, kasama po yun sa good things if
we are dwelling in the house of the Lord. He fills us with good things of His house. Kung nandun tayo, nananatili tayo sa presensya ng Panginoon. Di ba po, pag nakatira tayo sa bahay, naroon lahat ng benepisyo na meron doon sa ating bahay. So, ganun po ang Panginoon. Kung si Lord ang host ng bahay, that means, He is so happy to give us kung ano po ang meron sa bahay niya. He is happy to give us and supply us and give us access to everything na meron ng heaven, to which we will be satisfied. Pag nasa loob tayo ng tahanan, we are protected. Di ba po? We feel secure pag tayo nasa tahanan. Alam natin, naroon ng pamilya, naroon ng padre de pamilya to protect you. Ganon din po sa atin, if we dwell in the house of the Lord, naroon din po ang protection ng Panginoon. We are supplied with food, spiritually, physically, and all the good things na maiisip pa po ninyo. Kasama po dito yung mga answers sa prayer. But, again, kasama po dito is, He fills us with good things of His house. That is if we are inside the house. If we are dwelling in the house of the Lord. Kasama po tayo. So, nawa, kung hindi man po tayo nakadwell in the house of the Lord in the previous years, dahil wala ka pa dito or ikaw ay naging busy, now is the time you can still dwell in the house and experience all the good things na ipagkakaloob ng may-ari ng bahay. Next po is verses 5 to 7. You answer us with awesome and righteous deeds, God, our Savior, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas, who formed the mountains by your power, having armed yourself with strength, who stilled the roaring of the seas, the roaring of the waves, and the turmoil of the nations. So the Lord will answer us with awesome deeds, and He will protect us. So the Lord will not only answer us immediately, the Lord will not only answer us kung ano po yung ating mga tinanim, but the Lord will answer us with awesome and righteous deeds. Dahil po, magarbo po ang ating Panginoon. And kasama po dun is also the protection. Again, sabi nga po natin, yung crown is to surround. So this year, the Lord will also surround us with protection. So katulad po na nabanggit ko kanina, napakarami pong hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating paligid. Hindi naman po natin yan maiiwasan. Yung mga disaster po sa Himpapawid, yan pong mga nagbabadyang lindol dahil sa paggalaw daw po ng Manila Trench. So, na-open na naman po ang topic about the big one, kung saan kasama po ang Muntinlupa sa mga affected. Pero ito po yung promise ng Panginoon that He will surround us with protection. So we know na ano po mangyari sa ating kapaligiran, we are protected. Kasama po yan, yung message pa rin po ng Panginoon. Kaya po dapat binabalik-balikan natin Zechariah 2:5 that He will be a wall of fire around you. So the Lord will always protect us. And, yun po, He will do wonderful things. And verses 9 to 13, basahin na lang po natin ito. You care for the land and water it. You enrich it abundantly. The streams of God are filled with water to provide for the people with grain, for so you have ordained it. You drenched it with furrows and level its ridges. You soften its showers and bless its crop. You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. So,
Ito po kasi, patungkol po ito, yung verse na ito, yung talatang ito, ay patungkol po talaga sa pagpapasalamat para po sa bountiful harvest. Literal po kasi na sila ay umani. So ito yung pagpapasalamat nila sa kanilang harvest. And si Haring David acknowledges that this is God's gracious provision. Kaya po sila nagkaroon ng bountiful harvest, it is because of God's provision. So bagamat tayo po ay walang literal na aanihing mga palay, pero ang aanihin po natin ay iba't ibang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin at iba't ibang blessing, then let us acknowledge kung sino po si Lord at ano po ang kaya niyang gawin sa ating buhay. Yung harvest po, yung kanyang mga synonyms, sabi po doon, lavish, spilling over. Yan po, yung mga description, yung nag-uumapaw. Siguro, pag nagbuhos po tayo ng tubig, yung hindi mo natansya yung pagbuhos mo ng tubig at apaw siya. Yung mga pagkain, nilagay mo sa mga, halimbawa, chips, nilagay mo ganyan at nag-umapaw-umapaw. Parang ganun po yung description. That the Lord will bless us this year, that it will spill over, it will overflow. Pero balikan po natin yung translation sa verse 11. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. So that means God's favor will be seen even in the hard places. Even in the hard pathways. Kasi po syempre, hindi naman po natin sasabihin, hindi naman po tayo nagdaraan sa mga valleys, hindi po tayo nagdaraan sa mga malulubak. Meron po marahil dito ay nag-end ang year and sila ay nasa malubak na daan. Sila po ay nasa hard places. But the psalmist says, even the hard pathways overflow with abundance. That means even in the most difficult moments or seasons, ipaalala po natin sa ating sarili, ang mga Israelita po, bago sila nakarating sa promised land, they had to conquer the land first. They had to cross the Jordan River. They had to shout a loud praise para po matumba ang walls of Jericho. Sabi nga po ng isang anonymous, if God takes us on stony paths, He will fix us with strong shoes. So even if you are walking in rough roads, if you are walking in hard pathways, mahirap lakaran, it will overflow with abundance. And we will still harvest bountifully. Sa iba nga po translation doon sa NIV, hindi po niya sinabi yung hard pathways. Ang sinabi niya, your carts overflow with abundance. Dahil gaano ka dumaan sa mga stony paths, the Lord is still there giving you overflowing abundance. Halimbawa po si Ate Jules, ito po yung hiningi kong pahintulot para siya po ay gamitin. Example, yung patotoo po niya last December 31 sa Evening of Praise and Worship, sabi po niya, madami po silang napagdaanan all throughout the year. Pero sabi po niya, hindi, Lord, sabi mo, this is my beautiful year. And at the end of the year, yung last December po, ay nagdaan po sila sa pagsubok. Pero dahil po napakaraming naitanim ni Ate Jules na kindness, na goodness, kita nyo naman po yung faithfulness ni Ate Jules sa ating po church, kung paano po siya visible. Sila po ni Kuya Shal, mga bata, si Mayor and Kuya Jopet. Kung paano po sila nandito, dwelling in the house of the Lord. FYI po si Ate Jules ay lagi pong galing sa office, nakikipagsabak po sa traffic ng Alabang, and yet, andito po siya.
Yung po yung mga naitanim ni Ate Jules na hindi naman po niya siguro ito nandun sa kanyang puso palagi. Pero ito yung kanyang ginagawa because ito po yung kanyang nais gawin for the Lord. Kaya po si Ate Jules, hindi po nag-start yung 2025, nag-harvest na po siya. Napagtagumpayan na po nila yung stony paths na kanila pong dinaanan from last year. Dahil sabi po niya at the end of the testimony, nakita po niya yung goodness ng Panginoon doon sa lahat ng mga circumstances na nangyari sa kanila. At dahil ito ay mayroong mga naitanim si Ate Jules na iba't iba for the Lord at lahat ng kabutihan ay aanihin niya. And I believe, at syempre po, hindi pa lang po ito yung harvest. Nagsimula lang po ang harvest kay Ate Jules, pero madami pa po siyang aanihin. At ganun din po sa mga iba po nating mga kasama dito. Si Kuya Greg, napakaganda din po nung patotoo. Siya po ay na-promote. Si Kuya Greg, tahimik lang po yan pagka pero gusto po niya kumanta. Joke lang po. Tahimik lang po yan nagsaserve sa Panginoon. Yung mga leaders po natin, nakikita niyo po sila, hindi naman po sila maingay, pero they are serving silently. Si Kuya Greg po, isa po sa silent po sa leaders. Pero nakita naman po natin yung mga tinanim po nilang goodness, mga work for the Lord. And may anihin po sila this year. Dahil si Kuya Greg po ay na-promote at alis na naman po pala si Kuya Greg. Pero ito po ay blessing sa kanilang pamilya. And i-harvest po nila ito this 2025. So kayo po, alalahanin po ninyo yung mga naitanim ninyo. Pero ito pong verse, saan po yung even the hard pathways overflow with abundance. So ito naman po yung abundance na sabi dito, speaks about the abundance after the dry season. So kung meron man po sa ating nagdadaan sa dry season, Lord, parang ang tagal na po nitong season kong ito, ano man pong bahagi yan ng inyong buhay. Can we believe together that you will see the abundance overflowing in the hard pathways this new year? Parang wala po nagdadaan sa dry season. So nawa, paniwalaan po natin that even in the hard pathways, God's abundance will overflow and that the dry season will be over. Pero syempre po, hindi lamang po ito pangako sa mga taong nagdaan sa dry season. Paano naman kung hindi ka naman nagdaan sa dry season? Hindi ka naman nagdaan sa hard pathways? Syempre po, kasama pa rin po tayo sa mag-harvest at magkakaroon ng abundance kung mananatili po tayo sa paths na inihanda ng Panginoon. Hindi naman po all the way lubak yung ating dinadaanan. Sa mga nagdadrive po, meron lang pong parts kung saan tayo ay nalulubak, pero napapadaan naman po tayo sa mga smooth road. So this year, go on a journey with God. Migrate into His kingdom. When we say migrate, meron po tayong mga kapatiran na nag-migrate na from Philippines to Canada, sila Ate May. Ando na po sila. So tayo, kung hindi ka pa naka-decide last year, saan ka ba? Mag-migrate ka na. Lumipat ka na. Hindi po sa Canada, ha? Lumipat na po tayo sa kingdom ng Panginoon. Lumipat na po tayo. Let's decide to journey with the Lord this year. Huwag na po tayong magdalawang isip. Kay Lord ba ako? Parang tinatawag pa rin ako ng mundo. Mag-journey tayo kay Lord and you will see how God will overflow you with abundance. Last year po, inatasan po tayo to walk with God. And this year, yun pa rin ang nais ng Panginoon na magpatuloy pa rin po tayo sa paglakad with the Lord.
This year will be crowned with goodness, pero we should be ready to move out of our comfort zone. If God asks you to go, at pinapa-move ka ni Lord to preach the good news, then be ready, get ready to move. Paano po tayo dadami kung hindi po tayo mag-move? Diba? And pursue the Lord this year. Hanapin po natin, search for Him, look for evidences of Him hanggang sa makita po natin ang Panginoon. Saan po tayo ililid ni Lord this year? In Exodus 13, verses 21 to 22. And the Lord went before them by day in a pillar of a cloud to lead them the way, and by night in a pillar of fire to give them light to go by day and night. He took not away the pillar of the cloud by day, nor the pillar of fire by night from before the people. Ang Panginoon po, kasama po ng mga Israelita. Meron po silang guide. A pillar of cloud by day and a pillar of fire by night. So si Moses po bilang leader nila desired the glory and to get the goodness of the Lord. And God was so pleased with Moses for seeking Him that He promised His goodness to Moses sa pamamagitan po ng protection, ng presensya niya in deliverance. And nakita din po ni Moses ang glory ng Panginoon because he was so immense with God's presence. At nawa, ganun din po tayo this year, not just journey with the Lord, but to pursue Him with our heart that we may see His glory. Na makita po natin ang kaluwalhatian ng Panginoon. When God says, your year crowned with good, we are in a season of harvest. Sa lahat po ng ating mga naitanim, now is the time to reap. Now is the time for harvest. That means souls are going to be won. Mga panalangin po natin for the previous years ay magbubunga. Yung inaantay po nating prosperity is going to be poured out. And yung mga reward natin na ginawa for the Lord, ibibigay na po, aanihin na po natin. Amen. Pero ang tanong po, paano po kung hindi po tayo nakapagtanim? Naku po Lord, hindi po ata ako nakapagtanim. Wala po ba akong aanihin? Well, it's not too late. January pa lang po. In Lamentations 3:22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is faithful. His mercies are new every morning. Hindi ka man nakapagtanim last year. Do it now. Remember, ang season naman ng harvest is all year round. Iba-iba po ang naaani natin all year round. Iba't ibang fruits and veggies. You can start as early as now, even today. Sow seeds for the kingdom of God. Sow prayers na maaani mo. Magtanim ka ng Word of God sa iyong puso so that by the end of 2025, may aanihin ka. Ang kamatis po, for example, hindi naman po natin antayin ang kamatis na anihin natin sa 12 months. Ilang months po ang kamatis? Ay, parang wala po nagtatanim. Sa spring po, meron po kaming taniman dyan, yung mga graders. Nung graders pa po kami. And hindi po maaantay bago mag-end ng school year dahil after 3 months po, ay nagbubunga na po yung aming mga kamatis dyan sa mga matatandang batch po ng spring. Mga tatandang batch na spring. Yan po yung mga magaganda po namin experience. Tatanim po kami ng kamatis, didiligan po yan araw-araw sa hele po namin. At nakikita po namin na andyan po green, tas magiging pula, tapos aanihin na po namin, tapos may magbubunga na naman po. Ibig lang po sabihin, hindi po siya ganun katagal para antayin mo siya for years, for 12 months. So you can still sow your seeds.
Pero po, syempre, kasama din po at para ma-excite kayo, minsan din po kasi meron po tayong mga naipaplant na hindi natin namamalayan. Or nailagay mo lang siya sa iyong puso, pero naitanim mo na yon. So, aanihin pa din po natin ito. And, another reminder lang din po in Galatians 6:7-9, it says there, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." So paalala din po sa atin kung anong mga tinatanim natin. Diba? Ang itanim po natin ay mga mabubuting bagay. Magtanim po tayo ng mabubuting bagay. Huwag po tayo magtanim ng negative sa ating buhay. Po tayo magtanim ng negative declaration sa ating buhay. Huwag po tayong magtanim ng walang pag-asa sa ating buhay. Dahil alam po natin na kung ano yung itinanim natin, ito po yung ating iha-harvest. Kaya check po natin. Kung kayo man po ay may mga hindi na itanim na hindi maganda from last year, again, kasama po dun sa harvest, He forgives our sins. But we need to journey and pursue God this year. Malalaman po natin yung heart ni Lord if we pursue Him. Makikita po natin ang heart ni Lord if we seek Him. He will take us to the harvest place. So stay on the paths which drips abundance and blessing, because God is going to crown us, surround us with protection and deliverance as His presence go before us. Again, we are in a year crowned with good and a season of harvest. So the Lord will surround our year with goodness, so expect to see harvest, bountiful harvest, and expect to see goodness in all things and in every situation. May we all stand up? And may we receive the bountiful harvest of our Lord this year. Father, I thank you that our upcoming year shall be surrounded with goodness. We expect to experience your goodness like never before. May we receive God's crown of goodness and bountiful harvest in the new year. May we see your abundance overflowing even in the hard pathways. Lord, we expect harvest and a bountiful harvest. We will experience bountiful harvest in our finances, in our health, and for the souls, for the kingdom of God. Thank you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you all the praises. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord, for your goodness. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, declare it in your life. Lord, your goodness and your love will follow me all the days. Oh, we are surrounded with your goodness, favor of the Lord, always and forever. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have my
Happy New Year!